Kailangan na-discover, no? Kailangan pa kasi ninyo ng mga scout, mag-i-scout ba, no? Yung mga artista, di ba? Kailangan pang mayroong mag-i-scout sa kanila. But remember that you are a unique person. Huh? Hallelujah. Next, I supposed to preach to you about the preparation of coming of the Lord Jesus Christ. Sapagkat may mga signs na mga kapatid na nakikita natin na that is a sign na kung saan ang pagbabalik ng Panginoon is very imminent. No? At mangyayari po mga kapatid, hallelujah, kung makikita natin na ang sun ay nagkaroon ng storm. No? Lumalabas, humihiwalay ang apoy mula sa sun. No? And the Bible says na darating ang araw na the sun will not give light. No? So, this is a preparation to strengthen every believers, hallelujah, upang maging matibay kayo sa pananalig sa Diyos. Ayaw natin na for the lifespan of your life, you are coming to church and then pagbabalik ng Panginoon na hindi kayo makasama sa kanyang pagbabalik. The very reason why you are going to church is for you to be a part of the first resurrection. Nais ng Panginoon na makasama kayo sa kanyang pagbabalik. Yun ang sabi ng Panginoon na sabihin ninyo sa kanila to encourage them. In other words, that the second coming of the Lord is encouraging words for every believers para malaman ninyo na kayo ay kasama sa Panginoon. Hallelujah. So, babalik tayo mga kapatid. What does God expect me to do with my abilities? For whoever has will be given more, and they will have abundance. Whoever does not have, even what we have will be taken from them. Kung napapansin ninyo mga kapatid, ang parables of the talents, na kung saan ay hindi niya ginamit ang kanyang kaisa-isang abilidad, anong sinabi pagbabalik ng Panginoon? Binabawi ng Panginoon. Anong sabi? He gave and take it away. Di ba may awit na He gave and take it away. Ibig sabihin, binabawi ng Panginoon ang kanyang abilidad at ibinibigay doon sa mga abilidad. No? Sometimes, mga kapatid, we tend to appreciate other people. Sasabihin natin, ang galing-galing niya, maabilidad talaga siya. No? But don't you know that mayroon ka rin? No? Mayroon kang abilidad na hindi magawa ng iba. You know the ability of the Chinese people? And i-develop yan, sa maliit pa sila ay dinidevelop na yung mga abilidad nila. Kaya sa mga Olympics, sila ang pinakamaraming gold medals. Why? Because their abilities has been enhanced. Kung makikita natin mga kapatid, yung mga acrobatic nila na napakahirap. They are dancing in the pool doon sa itaas, mga exhibition. So, ang abilidad mga kapatid can be developed through constant practice. May kasabihan na practice makes you perfect. Ibig sabihin mga kapatid na ipapractice mo yung abilidad mo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo. Ipapractice mo yung abilidad mo. Alam niyo mga kapatid, ang abilidad natin ay mahinder ay dahil sa kuminsan ay because of some activities rather than enhancing your ability. No? Halimbawa, nagpa-practice ka ng piano. Mas magusto mo pa na magsuroy-suroy, dawer-dawer, rounding, buling-buling, ganon. So, sabi ng Panginoon na hindi nyo alam na ipagbigay sulit ninyo sa akin ang lahat ng mga walang kabuluhang ginagawa ninyo. Punta-punta kayo sa mall, makikita natin sa Kamay Nilaan, lahat ng mall ay punong-puno. Umiiwas lang sila sa boarding house dahil walang aircon doon. So mga kapatid, you have to enhance your ability for the glory of God. Upang malaman mo, upang magamit mo ang ginawa ng Panginoon according to your image, na ang abilidad mo ay magamit with the right purpose and with the right destiny, with the right way where the Lord wants you to be. Nais ng Panginoon na gamitin ang iyong abilidad para sa kaluwalhatian ng Diyos. The purpose why the Lord has created you is to glorify the Lord. And the Lord will be glorified through using your ability according to His purpose. Dahil ang mga abilidad ng tao, mga kapatid,
ay ginamit sa masamang paraan. Ninakaw. Noon, bata ka pa lang, ninanakaw na ng diablo ang abilidad mo. Sa paanong paraan? Ang abilidad mo, mga kapatid, ay ginamit sa masamang paraan. Yung iba ay magaling sa mga handicrafts. Kung kailan siya nakulong, saka siya na-enhance yung abilidad niya. Magawa siya ng bahay sa ilalim, sa loob ng buti. Napapansin ba niyo yan sa mga kulungan? Pero kung hindi ka nakulong, wala talaga akong abilidad yan. Sister, gawin mo nga, hindi ko gift yan. Sister, hugasan mo nga yung plato, hindi ko gift yan. Hindi mo gift maghugas ng plato. So mga kapatid, you enhance your ability. Mayroon kanyang kanyang abilidad na binigay ng Diyos sa inyo. Hallelujah! Ay, pastor, hindi ko talaga abilidad yung maghayag ng salita ng Diyos. Hindi mo ba kayang sabihin na mahal ka ng Diyos? Hindi mo ba kayang sabihin, wala kang abilidad? Kaya nga, baka sabihin ng Panginoon, wala ka bang dila? So, everybody is a must. Every Christian must say about the good news of salvation to everyone in this world. Ang bawat isa ay magiging intercessor. Ikaw, you are standing on the gap between God and human being upang ang tao ay tumatalima sa Diyos at tatalima sa Diyos sa pamamagitan ng iyong pagkilos using your ability. Hallelujah. Di ba mayroong iba? Kung minsan mga kapatid ay ginagamit sa masama. Hallelujah. Tingnan mo yung mga Kristo sa sabungan. 1,000 tao, mamemorize niya lahat. Nagtataka ka. Kanya-kanya pang partida yon. Mayroong size, mayroong 3-2. Bakit ko nasabi yan? Sabungiro ako ng araw. Bakit kaya? Ano bang klaseng abilidad yung taong yan? Nga, na-memorize niya ang lahat ng ganito ka. At doon mga kapatid sa sabungan, doon ang mga anis ng mga tao. Dahil ang mga natatalo talagang makarating doon sa kahit sa kabila. Yung panalo mo, ihahatid dito sa iyo. Mga anis sila. Buti pa yung sabungiro. Pero mga Kristiyano, hindi si anis. Pastor, pupunta ako doon. Pag tinignan ko doon, wala naman siya doon. Sabi nga ng Indiano, I see you, I go there, you read it there. I look you. Kaya, mga kapatid, kailangan maging honest po tayo sa ating katawagan. Sabihin mo sa katabi mo, alam mo, tinawag ka ng Diyos. Magpakatotoo ka. Sapagat ang Diyos na sinasamba mo ay Diyos ng katotohanan. Hallelujah. Maraming mga Kristiyano, mga kapatid, no? There is a concerned Christian within this church na nag-email sa akin. Hindi ko malaman dahil ang account niyang pangalan ay concerned member. Hallelujah. How do I know? At mayroon siyang mayroon daw siya nakikita na ganito ganire. So mga kapatid ay kayong mga concern at kayong mga guilty, hallelujah, huwag na ninyong gawin yon mga kapatid. Anong sabi ng Panginoon na kailanman hindi mawawala ang kasalanan, pero karimari-marim ang pinagmulan nito. Kung ikaw ay maging dahilan sa pagkakasala ng iba, mas mabuti pa na talian ng malaking bato ang liig mo at tumalon ka sa dagat kaysa ikaw ang maging sanhi ng kasalanan sa maliit na ito. Kaya mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang maging sanhi ng kasalanan. Kung magkasala ka, sabihin mo, suluhin mo lang. Doon ka sa madilim. Huwag dito sa hayag. Alam niyo mga kapatid, sabi ng Panginoon na, I have called you out of darkness to the marvelous light of the gospel of Christ. Malinis na dapat kayo mga kapatid. You are cleansed by the blood of Jesus. Dapat malinis na kayo. Pinatawad na kayo, kaya nung nabautismohan kayo, iyak kayo ng iyak dahil iniiwanan mo na yung kasalanan. Ganon kayo ka-close ng kasalanan, iniiyakan mo talaga. Kasalanan, babay na. Kaya mga kapatid, ngayon,
ay dapat hindi na kayo magkasala. Sa 1 John 5 verse 18, anong sinasabi dyan? Hallelujah! So mga kapatid ay kayong abilidad ninyo, may abilidad kayong manggula, no? Huwag niyong bula-bulahin yung sister. Kayo naman sister, ikaw sister, huwag kang pagula. Sabihin mo ang totoo. Pag may asawa ka, sabihin mo na, may asawa na ako, huwag mo na kong gulahin. Huwag kang gagawa, mga kapatid, ng mga bagay na ikatitisod sa iba. You are building instead of bridge, you are building a stumbling block. Gumagawa ka ng mga batong nakakatisod sa iba. Hallelujah! We know, asa na ba yun? Nawala. We know that the children of God does not continue to sin, and the evil one, ano sinasabi niyan? Cannot harm him. Keeps him from sin. Keeps him safe, and the evil one cannot harm him. Kaya magtataka ka, bakit ka mayroon kang bukol dito sa gilid? Kung minsan ay mayroon kang naramdaman na kung ano-ano mga naramdaman mo. Why? Because mayroon kang mga kasalanang nagawa. Hallelujah! Kahit anong rebuke mo na demons of sickness, hindi aalis dahil sabi ng demons, ay partner tayo, ginagawa mo rin yun eh. Pag dumadaan ka ng baliti, yung mga malaking akasya, tumatayo yung balahin mo dahil may karga ka rin. Kaya mga kapatid, hallelujah, you have to take rid from any forms of wickedness. Ano sabi ng Panginoon? Lumayo ka sa lahat ng uri ng masama. From any presence of evil, you have to get rid of. Lalayo kayo sa mga presensya ng demonyo. Hallelujah. So I have brought you glory and honor by finishing the work you give me to do. Hallelujah. What else? Next. How can my abilities and even my successes be a danger? Mayroong danger mga kapatid. Hallelujah. Mayroong kapatid natin dito na she was the whole family serving the Lord, and binigyan siya ng wisdom ng Panginoon na magkaroon ng business. Nung nagkaroon siya ng business mga kapatid, ay doon ay lumago ang kanyang business. Lumaki ang kanyang business sa malaking mga sikat na lugar sa Maynila mga kapatid. Hanggang sa nalulong na siya doon sa business na yon, hanggang ang anak niya mismo ay nagsabi na, "Mommy, I don't like you anymore." Pero mga kapatid ay one time magpatotoo siya. Hindi ko sasabihin kung sino. Pero mga kapatid ay that is a good experience na nung lumago na siya, milyon mga kapatid ang kanyang kinikita. Pero nung natukso siyang nagtinda ng mga smuggle at sa mga hindi original na mga damit, no? Hallelujah. Milyon nakapagpatayo sila ng multimilyon na bahay. Nandito mga kapatid. Siya na mismo magsabi sa inyo. And doon ay she forget about God. Nakalimutan niya ang Diyos hanggang sa ang business na lang niya ang kanyang inaatupag. Hanggang sa nasunog, na-raid ang kanyang tindaan, nasunog, hanggang dinala siya ng Panginoon dito. At nagbalik loob sa Diyos. Hallelujah! Palakpakan natin Panginoon. So, basahin natin for you to bawat mabasa mo mga kapatid ay maimbak mo yon sa puso mo. Ready, go! Remember mga kapatid na mayroon danger ang mga achievement ninyo.
Kapag nakalimutan ninyo ang Diyos, babawiin ng Panginoon lahat yon.